Sa gitna ng malawak na lupain, nakatayo ang mansyon ni Doña Imelda, isang estrukturang nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa loob ng mga pader nito, isang kalungkutan ang bumabalot sa puso ng matanda. 10 taon, 10 taon nang walang kakatok sa kanyang pinto, walang tatawag sa kanyang pangalan, walang yayakap sa kanya. Ang mga anak niyang pinagkatiwalaan niya ng mga ari-arian, ang mga anak na minsan ay bumubulwak sa mansyon na ito na parang makukulit na anghel, ay lumipad na palayo, bit-bit ang kanilang mga bahagi at hindi na lumingon. Ay nako, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa bibig ni Doña Imelda habang nakatitig sa malaking larawan ng kanyang 4 na anak na nakasabit sa dingding ng sala. Ang kanilang mga ngiti ay tila nag-uuyam. Mga taksil, akala niyo ba'y makakalimutan ko ang inyong ginawa? Ang pag-iwan sa akin dito ng mag-isa. Walang kibo, walang balita. Ang kanyang mga daliri humaplos sa malamig na baso ng tubig sa kanyang kamay. Ang tahimik na silid ay tanging binubulabog ng tunog ng malaking orasan sa sulok. Bawat segundo ay nagpapaalala ng lumilipas na panahon at pag-iisa. Pero hindi ako basta-basta susuko, bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga matay kumikislap sa isang ideyang kasing tuso ng kanyang mga anak, kasing panganib ng kanilang pag-iwan. Kung hindi niyo ako kayang bisitahin ng buhay, baka naman bisitahin niyo ako kapag wala na ako sa mundong ito at kapag hindi na ako humihinga. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiting punong-puno ng kapilyuhan at bahagyang pait. Ang matandang katawan ni Doña Imelda ay tila nagkaroon ng bagong sigla. Tumayo siya mula sa malaking silya. Ang kanyang mga paa ay matatag na humakbang patungo sa telepono. Aling Nena, tawag niya sa kanyang matapat na kasambahay na matagal nang naglilingkod sa kanya. Mayroon tayong malaking plano. Isang plano na magpapabalik sa mga suwail kong anak. Tawagan mo si Atty. De La Cruz at sabihin mong kailangan ko siyang makausap ngayon na. At tawagan mo rin si Mang Tonyo, ang punanarya. Kailangan ko ang serbisyo niya. Nagtaka si Aling Nena. Ang kanyang kilay ay nagkunot. Serbisyo po ng punanarya, Doña Imelda? Sino po ba ang pumanaw? Ako, sagot ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay may bahid ng pananabik. Ako ang pumanaw, Aling Nena. Sa mata ng aking mga anak, ako ay pumanaw na. Isang pumanaw na Doña Imelda na may milyon-milyong ari-arian na naghihintay na paghati-hatian. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tila nakikita na niya ang mga muka ng kanyang mga anak na puno ng pag-asa. Ngunit huwag kang mag-alala, Aling Nena. Buhay na buhay pa ako. Ito ay isang paandar lang. Isang napakagandang paandar. Kinaumagahan, kumalat ang balita na pumanaw na si Doña Imelda. Ang mga pahayagan ay naglathala ng malaking headline. Ang mga balita sa telebisyon ay nagbigay ng detalyadong ulat. Ang kanyang mga anak, na abala sa kanilang sariling buhay sa iba't ibang sulok na mundo, ay nakatanggap ng mga tawag at mensahe. Unang dumating si Ricardo, ang panganay, isang negosyante ng real estate, kilala sa kanyang pagiging matalinong ngunit gahaman. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay huminto sa tapat ng mansyon. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagtatago ng pananabik. Bumaba siya ng kotse. Ang kanyang sapatos na gawa sa Italy ay tumapak sa sementadong daanan. Ricardo? Bati ni Atty. De La Cruz na naghihintay sa kanya sa pintuan. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo ang balitang ito. Oo, attorney, sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tuyo. Isang malaking kawalan. Si Mama, siya ay isang icon. Hindi ko akalain na mangyayari ito ng ganun kabilis. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa mansyon. Tinitingnan ang bawat sulok na tila nagpaplano na kung paano ito hahatiin. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Nasa silid pahingahan siya, Ricardo, sagot ni Atty. De La Cruz.
Ang lamig ng hangin ay tila bumalot sa buong bahay. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pumasok si Ricardo sa mansyon. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit may tagong pagmamadali. Ang amoy ng mga bulaklak na panglibing ay nagpuno sa hangin. At sa gitna ng sala, nakita niya ang isang malaking kabaon na pinalamutian ng puting rosas. Lumapit siya. Ang kanyang puso ay tila bumibilis sa pag-asa. "Mama?" bulong niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pekeng kalungkutan. "Paalam, Mama. Sana'y masaya ka na sa kabilang buhay." Yumuko siya, tila nagdarasal. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kabaong. Nag-iisip kung gaano karaming yaman ang nasa loob ng mansyon na ito. Maya-maya lamang, dumating na si Margarita, ang pangalawang anak. Isang fashion designer na nakabase sa Milan. Kilala sa kanyang pagiging magarbo at mapagmataas. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng araw habang bumaba siya sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay namumula, tila umiiyak. Ngunit walang luha na dumadaloy. "Mama!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila nagmamakaawa. "Hindi ko akalain na mangyayari to. Bakit mo kami iniwan ng ganito kabilis?" Kumikbi siya. Kung walang tunog na lumabas, lumapit siya kay Ricardo at niyakap siya ng mahigpit. "Kuya, anong nangyari? Hindi ko matanggap." "Humanda ka, Margarita," bulong ni Ricardo sa kanyang kapatid. "Malaki ang iiwan ni Mama. Hindi tayo magugutom." "Talaga?" bulong ni Margarita. Ang kanyang mga mata ay kumislap. "Kaya pala ang daming tao. Akala ko nag-iisa lang tayo. Nasaan ang iba pa nating kapatid?" "Malapit na silang dumating," sagot ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan. "Huwag kang mag-alala. Hahatiin natin ito ng patas. O sige, halos patas." Dumating din si Gabriel, ang pangatlo. Isang sikat na chef na may sariling restaurant sa Paris. Kilala sa kanyang pagiging malikhain ngunit walang pakialam. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak na ng kutsilyo at kawali, ay tila nanginginig sa inaasahang mana. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat, ngunit walang bahid ng tunay na kalungkutan. "Mama, bakit ngayon pa?" sigaw niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkabigla. "Hindi ko na matitikman ang mga niluluto mo. Ang mga paborito kong ulam." Lumapit siya sa kabaong at hinaplos ang gilid nito. "Sana ay masarap ang pagkain sa kabilang buhay, Mama. At sana mayroon kang sariling restaurant doon." "Gabriel, anong sinasabi mo?" tanong ni Margarita, na tila naiinis sa mga salita ng kanyang kapatid. "Hindi to oras para magbiro. Ang ating inay pumanaw." "Hindi ako nagbibiro, ate," sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kabaong. "Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ba't ito ang gusto niya? Ang makita tayong magkasama, kahit sa ganitong paraan?" Ay, singhal ni Ricardo, na tila naiinis sa kanyang mga kapatid. Tama na nga ang drama. Ang importante ay kung anong iiwan niya sa atin at kung paano natin ito hahatiin. At sa huli, dumating si Sofia, ang bunsong anak, isang sikat na vlogger at influencer, kilala sa kanyang pagiging mapagkunwari at materialistiko. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang mga kamay ay abala sa pagkuha ng mga litrato at video para sa kanyang mga social media account. "Oh my God, Mama!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkadrama. "Hindi ko matanggap. Ang aking pinakamamahal na Mama. Bakit mo naman iniwan kami ng ganito kabilis?" Lumapit siya sa kabaong at yumuko, tila nagdarasal. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang telepono. Nag-iisip kung anong caption ang ilalagay niya sa kanyang post. "Oh, Sophia," bulong ni Margarita, na tila naiinis sa kanyang bunsong kapatid. "Hindi naman to oras para mag-social media. Ang ating nanay ay pumanaw." "Pero ate, kailangan kong ipaalam sa aking mga followers ang nangyari," sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamalaki. "Sila ay mga kaibigan ko na rin at
kailangan nilang malaman ang nangyari sa ating pamilya. Tama na, Sofia, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkairita. Huwag kang madrama dyan. Ang importante ay kung ano nga yung iiwan ni Mama sa atin at kung paano natin ito hahatiin. Nagtipo ng 4 na magkakapatid sa harapan ng kabaong. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagtatago ng pananabik. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa Atty. De la Cruz na handa ng basahin ang huling habili ni Doña Imelda. Mga anak ni Doña Imelda, simula ni Atty. De la Cruz, ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Nandito tayo ngayon upang basahin ang huling habili ng inyong ina, si Doña Imelda. Ay, Mama, sigaw ni Margarita na tila nagulat. Huling habilin? Hindi ko akalain na mangyayari ito ng ganito kabilis. Ay, singhal ni Ricardo na tila naiinis sa kanyang kapatid. Tama na nga kasi ang drama, Margarita. Gusto ko nang malaman kung ano ang iiwan ni Mama sa atin. Ako rin, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-asa. Sana ay meron siyang iniwan na restaurant para sa akin. At sana mayroon siyang iniwan ng mga alas para sa akin, sabi ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Atty. De la Cruz. Tahimik, sigaw ni Atty. De la Cruz na tila naiinis sa mga magkakapatid. Babasahin ko na ang huling habilin ni Doña Imelda. Binuksan ni Atty. De la Cruz ang isang malaking sobre at kinuha ang isang papel. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Tanging ang mga tunog ng hangin sa labas ang naririnig. Ang huling habilin ni Doña Imelda. Simula ni Atty. De la Cruz, ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Sa aking mga anak, Ricardo, Margarita, Gabriel at Sofia, alam kong nagtataka kayo kung bakit ako ay pumanaw ng ganito kabilis. Ngunit ang totoo, hindi ako pumanaw. Buhay na buhay pa ako. Ang 4 na magkakapatid ay nagkatinginan. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkagulat. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas, ngunit walang salita na lumabas. Ano? Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabigla. Buhay pa si Mama? Hindi to totoo. Ano? Sigaw ni Margarita na tila nagulat. Hindi to totoo. Pinaglololokon lang tayo ni Mama. Hindi to totoo. Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Atty. De la Cruz. Sinasabi mo ba na pinaglololoko lang tayo ni Mama? Oh my God! Sigaw ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko matanggap. Niloko lang pala tayo ni Mama. Tumahimik kayong lahat. Sigaw ni Atty. De la Cruz na tila naiinis na talaga sa magkakapatid. Babasahin ko pa rin ang huling habili ni Doña Imelda. Oo mga anak, patuloy ni Atty. De la Cruz. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagka-amuse. Buhay na buhay pa ako at ang dahilan kung bakit ko ito ginawa ay dahil gusto kong makita kung gaano kayo kagahaman, kung gaano kayo kawalang pakialam sa akin, kung gaano kayo kawalang pagmamahal sa akin. Pero Mama, mahal ka namin, sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boss ay may bahid ng pagmamakaawa. Hindi totoo ang sinasabi mo. Oo Mama, tama si Kuya, mahal ka namin, sigaw ni Margarita. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Huwag na kayong magkunwari. Alam kong ang tanging dahilan kung bakit kayo nandito ay dahil sa aking kayamanan, dahil sa aking mga ari-arian. Pero Mama, hindi naman talaga totoo yan, sigaw ni Ricardo. Oo Mama, nandito kami dahil mahal ka talaga namin, sigaw ni Margarita. At dahil dyan, patuloy ni Atty. De la Cruz. Ang kanyang boss ay matalim at seryoso. Binabawi ko ang lahat ng mga ari-arian na ibinigay ko sa inyo. Ang mga bahay, ang mga lupa, ang mga negosyo, ang lahat. Wala kayong matatanggap mula sa akin. Ang 4 na magkakapatid ay nagkatinginan. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkagulat.
Ang kanilang mga bibig ay nakabukas ngunit walang salita na lumabas. Ano? Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boss ay may bahid ng pagkabigla. Gulat na gulat din naman si Margarita at ganoon din naman si Gabriel. Oh my God! Totoo ba to? Sigaw ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tama ang narinig nyo, sabi ni Doña Imelda na lumabas mula sa isang nakatagong pinto sa likod ng kabaong. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit may bahid ng kasiyahan. Binabawi ko na ang lahat ng mga ari-arian na ibinigay ko sa inyo at wala rin kayong matatanggap mula sa akin. Ang apat na magkakapatid ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Mga anak ko, sabi ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay puno ng galit. Nasaan kayo noong kailangan ko kayo? Nasaan kayo nang ako ay mag-isa? Nasaan kayo nang ako ay nagkakasakit? Wala kayo dito. Wala kayong pakialam sa akin. Ang tanging gusto niyo lang ay ang aking kayamanan. Ang apat na magkakapatid ay yumuko. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan. Wala silang masabi. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas ngunit wala talagang salitang lumalabas. At dahil dyan, patuloy ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Wala kayong matatanggap at ibibigay ko ito sa mga charity, sa mga taong nangangailangan, sa mga taong may puso. Nagkatinginan ang apat na magkakapatid. Mama, sigaw ni Ricardo. Umalis na kayo. Sigaw ni Doña Imelda. Umalis kayo sa aking bahay. Ayoko na kayong makita pa. Tumalikod ang apat na magkakapatid. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkadismaya. Lumabas sila sa mansyon at sumakay sa kanilang mga sasakyan. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagsisisi. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Naiwan si Doña Imelda sa mansyon. Ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang mga anak ay natuto sa isang mahalagang aral. Ang pagmamahal ay hindi kayang bilhin ng pera at ang pagmamahal ay hindi kayang bilhin ng yaman. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang balita tungkol sa ginawa ni Doña Imelda. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa maraming tao. Ang kanyang desisyon ay naging isang paalala sa lahat na ang pamilya ay higit pa sa yaman. Ang pamilya ay pagmamahal, paggalang at pag-aalaga. At si Doña Imelda, siya ay namuhay ng masaya. Ginagamit ang kanyang yaman upang makatulong sa iba. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang buhay ay puno ng kahulugan. Ang mansyon na minsan ay puno ng kalungkutan ay naging simbolo ng pag-asa at pagmamahal. At sa bawat pagbuhos ng sikat ng araw sa mga bintana nito, isang bagong kabanata ng buhay ang nagsisimula. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.